din dito sa iyong affidavit na nagtrabaho ka sa SMNI bilang researcher. Pero sa gabi, ikaw ay pinapalimos. Ganun ba yung ano? Ganun ba sa SMNI? Researcher by day, pulubi by night? Yun ba yung utos sa inyo? At sino yung nagutos ng ganito sa iyo? Opo, Madam Chair, researcher po ako sa SMNI News sa umaga. Tapos after sa duty po namin, 6 to 4, 8 a.m. to 4 p.m. po. After 6 p.m. po kami mag-start ng pamalimos ng gabi. Ito po yung utos pa rin po ito ni Kibuloy na dinadaan po kay SMNI CEO Marlon Rossetti at Department Head ng PropCom na si Tina San Pedro. Si Miss Tina na sinabi mo rin sa affidavit ay sinasaktan ka. Yes po, Madam Chair. Sinasaktan po ako ni Tina pag hindi ko po nahihit yung goal every night. Kasi dahil na rin po sa pagod sa duty ko sa newsroom, kaya hindi ko po minsan nahihit yung goal na binibigay niya sa akin. Oo naman. At kahit dun sa duty mo sa newsroom, may sweldo ka ba dun? Sa Seminay po, Madam Chair, wala po ang mga worker po doon sa Seminay. Wala po kaming sahod monthly. Wala po din kaming mga benefit. Yung binibigyan lang po kami ni Kibuloy ng may tinatawag ng honorarium ng 200 to 300. Pero depende pa din po yun sa mood niya kung magbibigay siya o hindi. At yung honorarium na 200 to 300 na depende sa mood ni Kibuloy, ano yan? Bawat araw, linggo, buwan? Depende po sa mood niya kung magbibigay siya. Pero araw-araw ang pagbigay niya. Kung mood niya, depende yung halaga sa mood niya. Once a week po kung once a week. So, once a week, 200 o 300 pesos, depende pa kung nasa mood siya. So, kung wala kayong sahod, ayun na nga, malamang wala rin kayong benefit. So, wala kayong 13th month pay, wala kayong holiday pay, wala kayong sick leave, wala kayong vacation leave. Tama po ba yun? Yes po, Madam Chair. Wala po kami mga ganun sa SMNI. So, malamang, hindi ka rin kinakaltasan para sa SSS. Wala din po. Walang PhilHealth, walang pag-ibig. Wala din po. Pumirma ka ba? Bago ka ginawang researcher, di umano sa SMI, pumirma ka ba ng kahit anong contract of employment? Wala po, Madam Chair. Pwede bang matanong ang Dole, Yusek Igargo, sir? Pag yung isang tanggapan, no, whether media station o basta isang tanggapan, pinagtrabaho ang empleyado ng walahod, walang anumang benepisyo, hindi po ba illegal ito? Actually, Madam Chair, illegal talaga po yan ayon sa batas. Salamat, Yusek. At kay Attorney Quintana, ma'am, para sa DOJ, nasabi nga ni Yusek Dimaporo kaugnay na kayo and sa loob din ng iyakan. Itong sinasalaysay ni Elias Sarere, hindi po ba ito in fact human trafficking? Kasi parang indentured slavery na ito eh. Lumalabas, SMNI is engaged in human trafficking. Yes, good morning, Madam Chair. Given the set of facts po na present, Labor exploitation. So talagang kailangan din talaga yung patuloy na pag-inspect dito, di lamang ng DOJ, pati ng DOLE. Kasi kung ano yung aspeto ng maaring matukoy na krimen. And kung maaring engaged in human trafficking ang SMNI, talagang mapapaisip ka, binibigyan ba dapat ang possible or probable human trafficker, binibigyan ba dapat yan ng franchise, no? But anyway, balik kay Elias Rene, sa tingin mo ba, alam ba ni Kibuloy yung pang-aabuso ni June Andrade? I think, Madam Chair, alam niya po kasi nagsusulat po ako ng letter to Kibuloy through Executive Secretary na si Eleanor Cardona. Pero hindi po ito pinapansin. May confirmation ba mula kay
Eleanor Cardona at may confirmation ba mula kay Kibuloy kung natanggap nila ang sulat mo? Pinapatawag lang po ako ng parang pinapatawag ako ni Eleanor Cardona tapos fellowship lang ako ng mga Word of God. Yun lang po. So, at least sa pagkaalam mo, natanggap at least ni Eleanor Cardona yung sulat nyo dahil pinapatawag ka niya at fellowship ka niya. Opo, Madam Chair. Okay. May confirmation ka ba kung natanggap mula kay Eleanor Cardona kung natanggap ni Kibuloy ang sulat nyo? Sinasabi po ni Eleanor Cardona na nabigay niya yung letter. Okay, so at least mula kay Eleanor Cardona, may some kind of confirmation na natanggap ni Kibuloy yung sulat nyo dahil sinabi ni Eleanor Cardona na ibinigay daw niya kay Kibuloy yung sulat nyo. Yes po, Madam Chair. Pero merong bang sagot o anumang tugon mula mismo kay Kibuloy tungkol sa sulat mo? Wala po, Madam Chair. Okay, Elias Rene. Siguro, isang huling tanong mula sa akin sa ngayon, ano po, nabanggit mo dito sa affidavit mo na nakita mo si former President Duterte at ang ngayong Vice Presidente na dating Mayor Sara Duterte at pinaalalahanan kita, Elias Rene, tulad ng lahat ng resource persons under oath ka, makukumpirma mo ba ito na nakita mo sina dating Presidente Duterte at kasalukuyang VP, dating Mayor Sara Duterte, dun sa Glory Mountain? Before that, Madam Chair, gusto ko lang i-correct yung Sons of David Orchestra po, not Philharmonic Orchestra. Okay, so ibang pangalang orchestra, hindi Philharmonic. Opo, Madam Chair. Well noted. Ngayon, yung kino-confirm mo ba na nakita mo sa Glory Mountain si dating Presidente at si dating Mayor na kasalukuyang Vice Presidente? Yes po, Madam Chair. Nakikita ko po sila sa Glory Mountain. At paano mo naman, isang particular na binanggit mo, paano mo nalaman na baril ang pinapasok sa mga bag? Nakita mo yung mga bag. Paano mo alam na baril ang nasa loob ng mga bag? Yes po, Madam Chair, kasi pag pumupunta po doon si Kibuloy sa Glory Mountain, sakay po ng chopper, meron po siyang mga dalang malalaking bag. Tapos yung bag po ay from helipad, sinasakay niya po doon, dinadala niya sa mansion niya. Tapos after nilalatag po sa ground, sa may tent po na near mansion niya. Tapos doon po nilalatag yung mga iba't ibang uri ng baril. So teka, ang nilalatag ay bag, pero inilalabas ang laman ng bag? Nilalatag, baril po yung kinukuha from the bag, tapos ito pa inilalatag sa ground. Okay, so hindi lang bag ang nilalatag. After ilatag yung bag sa ground, dun sa tent, nakita mo na inilabas yung laman at nakita mo na ang laman ay baril na iba't ibang klase? Yes po, Madam Chair. Okay, so kino-confirm mo yan sa komite na nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase? Yes po, Madam Chair. Okay, maraming salamat, Elias Rene. Baka may mga tanong pa yung kami ng mga komite mamaya po. Ito pa pala, follow up lang, Elias Rene, para lalong mapatutuhanan, ma-confirm ang mga sinabi mo sa amin so far. Paano mo nakita? Paano mo nakita na baril ang inilabas sa bag? Di ba landscaper ka? Hindi ba kayo bawal lumapit dun sa tent? Yes po, Madam Chair. Mansion ni Kibuloy, dito lang po kami sa gilid nagla-landscape. Tapos, sinasabihan po kami, kapag pumupunta na si Kibuloy, ina-advisean po kami na bawal po namin sabihin yung mga nakita namin sa mga kasama namin doon sa Glory Mountain. Ganong kalapit o kalayo dun sa tent na pinaglatagan ng bag, yung tent na pinaglabasan ng mga baril, gaano kalapit o kalayo sa mansyon
kung saan ka nagla-landscape, yung tent na yan? Malapit po, Madam Chair. Masasabi mo ba kung ilang metro ang layo o ang lapit ng mansyon kung saan ka landscaper dun sa tent? Like from here, then dun sa may pinto po. Okay. So, ganyang ilang metro lamang Ganyan po kalapit, Madam Chair. mula sa upuan mo hanggang sa pintong iyan ng ating hearing room. Yes po, Madam Chair. Okay. So, kaya mo sinasabi sa amin na nakita mo talaga na baril ang inilabas sa mga bag na inilatag dun sa tent. Yes po, Madam Chair. Okay. Salamat, Elias Rene.